Tayo. Okay. So far, our main goal is to solve yung bridge circuit using voltage rule. But before that, siguro reviewin muna natin ano yung mga naging lesson natin last time, which are the Kirchhoff's rules. So sa Kirchhoff's rules, there are two terms na required na tandaan natin. So we have the junction and the loop. Because we have the junction rule and the loop rule. So for the junction rule, so this is based on conservation of charge. The loop rule is based on conservation of energy. So yung syempre pinaka-ginagamit itong Kirchhoff's rules to obtain the currents passing through a resistor sa isang circuit. Okay, lalo na kung multiple resistors to. Parang And na-condense po siyang kasi isang ano, parang isang actually hindi kasi remember yung sinusolve ng Kirchhoff's rules or pwede siya makapag-solve ng circuit na hindi reducible or hindi siya or cannot be decomposed in terms of series and parallel connection. So pwede siyang gamitin sa mga circuits na series and parallel connection, series and parallel combination. Pero pwede rin siyang gamitin sa mga hindi. No? So do sa mga hindi, we cannot reduce this circuit in one resistor. Kaya siya mahirap. So we have these Kirchhoff's rules para matulungan tayo to identify the currents passing through each resistor. Okay, so ano ba tong bridge circuit? So again, we have the following circuit. So simple lang yung bridge circuit. So we have a battery and we have this diamond shape in circuit. Okay, so ito yung resistor natin. Tapos sa gitna meron din another resistor, and this is the bridge circuit. Okay, so meron tayong 5 resistors and 1 battery. and And ano naman ang pala, ginawa hindi natin, ina-explicitly pinapakita saan pupunta yung current. Kailangan okay, I figure out. So, ang gagawin muna natin is, hulaan natin kung saan papunta yung current, and the math will later on correct us where kung should be the negative po lang current. yung current. Kung negative yung sabi ng math, kung negative yung result, ibig sabihin baliktad yung guess natin. Okay, so nag-guess tayo una dito. Nakikita natin yung mga purple na arrow. These are our guess current. And also, we have 1, 2, 3, 4 loops. So, meron tayong 4 loops. And ginawa nating logical, no? Itong flow of current. So, dapat kapag manghuhula ka ng current, dapat yung flow of current na yon will be logical. Okay, so now, okay, meron na tayong junctions and loops and flow of current. Pwede na tayo mag-solve. Okay, so sa solving, actually we don't really need the well, kailangan natin siya pero dito sa ginawa kasi natin na flow of current, nasusunod na yung junction rule. So if yung flow of current mo is logical, the junction rule will automatically be obeyed. Okay, so ma-obey na siya. So halimbawa dito sa junction A, I1 and I2, no? Palabas sa junction A. Tapos si I2 mahati sa I3 and another one. So mahati siya dito. And si I1 hindi na siya pupunta sa right, but it will be combined sa I3 para makabuo ng I1 plus I3. And I1 plus I3 and I2 minus I3 will combine, it will form I1 plus I2. Na later on, maghihiwalay ulit sa junction A. So logical. Okay, so merong mga currents na pumapasok ng junction, meron ding mga lumalabas. And automatically this junction rule is obeyed. Okay, so ngayon ang gamitin na lang natin is the voltage rule. And since we have 4 loops, so automatically we have 4 equations. Okay, so 4 equations yung mabubuo natin. Okay, so pero kung nakikita natin dito sa setup natin,
I1, I2, I3, no? So yan yung mga iba-ibang currents na nakikita natin. So ibig sabihin, we don't really need the fourth loop. No? Hindi na natin siya kailangan actually. Kasi tignan mo mabuti yung current, hanggang I3 lang. So ibig sabihin, we have 3 unknowns. Okay? So meron tayong 3 unknowns. Unknowns, no? So 3 unknowns. So kung 3 unknowns, hindi natin alam to, that means we need 3 equations para mahanap natin tong tatlo. Remember, kapag meron kang 3 unknowns, halimbawa, meron kang 3 unknowns, pero dalawa lang yung equation mo, impossible mong mahanap yung tatlo na yan. Halimbawa, isang equation lang. Kailangan kapag 3 unknowns, tatlo din yung equation para ma-solve ng system yung nawawala. Okay? So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan yung fourth loop. So, burahin na natin siya. Okay? So, okay, 1, 2, 3 loops na lang para bawas yung equation. Okay? So, pero pwede mong i-design yung setup na to in a way na 4 yung unknowns. So, in that way, magagamit mo yung 4 equations. Pero, masyado na siyang magiging complex. Kasi sobrang daming equations. Okay? So, stick na tayo sa tatlo. Okay? So, na-discartehan natin na tatlo na lang yung magiging unknowns. Para 3 equations na lang yung kailangan nating gamitin. Which corresponds to loop 1, loop 2, and loop 3. So, mamimili ka lang dyan. Okay, so, punta muna tayo sa loop 1. So, for the loop 1, it will go from positive to the negative of the battery. So, remember, the battery has electromotive force E. So, ibig sabihin, from positive to negative, from high to low potential, so that's negative E. Okay? Tapos, salungat siya doon sa I1 plus I3. Goes in the opposite direction. So that means we have plus I1 plus I3. Tapos yung resistor mo doon is R4. Okay? R4. Tapos, salungat din siya doon sa I1. Okay? So ibig sabihin plus I1 tapos R1. No? Tapos wala na tayong ibang nakikita, kaya equal siya sa 0. Okay, gets mo ba? Kung paano naging ganyan yung equation? Okay, so next, punta tayo sa loop 2. So for the loop 2, okay, along siya doon sa I1. Okay, so we have negative I1, R1. Okay, negative I1, R1. Tapos, dito, sa R2, opposite siya doon sa current. So we have I2 plus I2 plus I2 plus R2. So pag opposite, positive. Pag along, negative. Okay? So dito sa R3, opposite ulit siya doon sa I3. So ibig sabihin, plus I3 R3 equal to 0. Okay? Next, loop 3. So para sa loop 3, so we have sa I3, along siya, papunta din siya doon. Okay, so ibig sabihin, we have, remember itong direction ng 1, 2 at saka ng 3, depende din sa'yo. Mamimili ka. Okay, so ibig sabihin, meron tayong negative I3, R3, tapos meron din tayong, okay, along din siya dito sa R4, so ibig sabihin, meron tayong minus I1 plus I3, R4, and then, opposite siya dito sa R5, so we have plus I2 minus I3 tapos R5 equal to 0. Ayan na, kompleto na yung 3 equations mo. We don't need loop 4 kasi wala na tayong I4. So tatlo lang naman yung nawawala and nandito na sila lahat. Enough na tong equations na to. Okay, so let's substitute the values.
no, sa ating bridge circuit. Okay, ano ba yung mga values dito sa bridge circuit? Magbigay tayo ng values. Para magkaroon tayo ng specific na sagot. Okay. So para sa ating bridge circuit, so we have okay. So yung R1 natin, iset natin siya sa so let R1 be equal to 1 ohm. So R2 is equal to 1 ohm also. So R3 equal din siya sa 1 ohm, no? R3. Tapos yung R4 equal din siya sa 1 ohm. And ang iiba lang yung R5. Gawin natin siyang 2 ohms. Okay. Yan na sila. Okay, palitan natin. And also, yung I1 gawin nating X. Yung I2 gawin nating Y. And I3 gawin nating Z. Okay, good. Yung gawin natin, palitan natin sila. So we have, and also yung E, we have 13 volts. Okay. So we have negative 13. Huwag mo muna ilagay yung unit. Negative 13 plus X plus Z. Right? Tapos yung R4 ay 1. Okay, 1 na lang yan, no? 1. Huwag mo na siya isulat kasi times 1 lang naman. Plus I1 which is X and R1 is 1. Okay, so ibig sabihin, plus X to. Equal to 0. Gets ba? Yes, Aba. Okay? Kung paano siya naging ganyan. So this equation, okay, dito muna tayo pumunta. So dito naman is magiging negative I1 which is X. R1 is 1, okay? Plus I2 is Y. Tapos yung R2 is also 1. Tapos plus I3 which is Z. Then yung R3 is 1, then equal to 0. And lastly, so we have I3, R3. I3 is Z, so negative Z. R3 is 1. Then minus I1 which is X. Then plus Z. And then R4 is 1. Plus R5 is 2. So 2. Then I2 is Y. Minus I3 which is Z. Equal to 0. Okay? Ayan na yung equations mo. Simplify natin sila. So for the first equation, we have negative 13 plus X plus Z plus X equal to 0. So our final equation will be 2X plus Z minus 13 equal to 0. Nakasunod ka? Aba, so simultaneous Okay? equations na lang. Yes. So simplify muna natin sila. Next equation. Okay, so actually yung next equation, sulat mo na lang, negative X plus Y plus Z equal to 0. Wala na isi-simplify yan. Third equation. So sa third equation, we have negative Z minus X minus Z plus 2Y minus 2Z equal to 0. So simplify mo, magkakaroon ka ng negative X, okay, plus 2Y negative Z, negative 2Z minus 2Z, negative 4Z equal to 0. So ito na yung equation 1, equation 2, equation 3. Ayan na silang tatlo. So sulat natin sila lahat.
Okay, copy. Okay, ito na yung 3 equations natin. So let's solve for x, y, and z. Okay, so paano yung gagawin natin? Okay, una, syempre siguro cancel muna natin yung z. So magkakaroon tayo ng, so using equation 1, so ang gawin natin, let's subtract equation 2 from equation 1. Subtract natin sila. So magkakaroon tayo ng negative x, ay 2x plus z minus 13 equal to 0. And then, una is isusubtract mo siya sa negative ng equation 2. So, ibig sabihin, subtract. So, I mean, hindi mo siya isusubtract sa negative ng equation 2. Isusubtract mo lang siya sa equation 2. So, minus negative x plus y plus z equal to 0. So, multiply mo lang both sides, no? Okay, so diyan mo siya isusubtract. Then, ano yung magiging result natin? So, 2x minus negative x, 2x minus negative x, magkakaroon tayo ng 3x, tama? Okay? Tapos, z minus z, cancel, tama? Tapos, magkakaroon tayo ng minus y, okay? Minus 13 equal to 0. Nakasunod ka ba? Yes, baba. Okay? Tapos ang pagkano dun dyan na? Tapos ito naman gawin natin. Okay, yung equation 3, i-plus mo sa 4 times equation 2. Gets mo? So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng negative x plus 2y minus 4z equal to 0. Next, plus 4 times negative x plus y plus z equal to 0. Yan. Hindi ganyan yung equation mo. Okay? So, magkakaroon tayo ng negative x minus 4x. So, negative 5x. 2y plus 4y. Magkakaroon tayo ng plus 6y. So kung Right? ano kayang mga i-multiply by 6 yung left equation? Ay, add. Ay, o nga pala, kasama yung 0 sa imong multiply. Okay? Ayan. So, tapos, negative 4z plus 4z, wala na, cancelled na yan. So, equal to 0. Okay? So, ito na yung equation 4 mo. Ito na yung equation 5. Okay? So, gagawin natin, let's add, no? Let's add the 6 times equation 4 and equation 5. Okay? Yan yung susunod na step natin. So, magkakaroon tayo ng 6 times 3x minus y minus 13 equal to 0 plus negative 5x plus 6y equal to 0. Okay. So, 6, 12, 18. 18 minus 5x. 13, no? 13x. Okay? Tapos, negative 6y plus 6y cancel. Tapos, minus 13 equal to 0. So, what is x? X now is equal to positive 1, which corresponds to I1 equals to 1 ohm. Ay 1 ampere. Tama? Yes, baba. Okay? So, yan na siya. Next. Pili ka lang dito sa equation 4 and equation 5. So, using
equation 5. Okay? This equation 5. So we have negative 5x plus 6y equal to 0. So y now is equal to 5x over 6. So we have 5 times 1 ampere over 6. So y now is equal to, ano sagot? Ano lang? Wait lang. X equals 1 lang pala, no? 1 din pala. Ay, hindi, 5/6. 5 over 6, no? Ah, 5/. Wait lang. Tingnan natin muna yung circuit ulit. Okay. Let's see kung tama tayo. Okay. Tama tayo. No? Okay. Mali tayo dito. Kasi, hindi natin minultiply sa 6 yung 13. So, 6 times 13, dapat yan ay negative 78. Gets mo? Yes, opo. Okay? So, ibig sabihin, ano dapat yung x? 78 divided by 13, anong sagot? 65? 6, no? Which is 6 amperes. O 6 amperes dapat. So, ibig sabihin, this must be 6 amperes. Okay, so 6. So, para di ka na mahirapan, cancel 6. Anong sagot? 5. So, that means that's I2 is Okay. equal to, At least ano po na, at least ano na. I2 is equal Integer to, na. yes, 5 amperes. Okay, tapos, using equation, pili ka na lang, equation 2. Equation 2, we have negative x plus y plus z equal to 0. So z now is equal to x minus y. So equal siya sa x is 6, y is 5. So magkakaroon tayo ng I3 is equal to 1 ampere. Uy, kung mapapansin mo, that's 1, no? So that implies na that I3 is equal to 1 ampere. Ano napapansin mo sa lahat ng sagot? Ano napapansin mo sa lahat ng sagot? Parang, integer lang? Tapusan, 1 plus 5 equals, Hindi. Ano yung sign nila? Lahat sila ay positive, positive. right? So tama yung, Oh. okay. So, tama yung, So ibig sabihin, tama yung hula natin. Okay, tama. So kung yung isa dyan nagbaliktad, may magne-negative dun sa sagot natin. Ganun lang naman yan. Okay, nice. Sabihin, tama yung solution natin sa bridge circuit. Okay, so may tanong ka about Kirchhoff's rules? wala ko. So na-demonstrate natin na both, no? Pwede mong gamitin yung Kirchhoff's rules sa series parallel combination
And also, pwede mo rin siyang gamitin sa mga hindi na series parallel combination. Okay, so, powerful na tool siya. Okay, yung Kirchhoff's rules. Okay, so there are other rules, no, na pwede nating gamitin in order to solve circuits. So, halimbawa ito. We have the Y delta connection. Okay, so let's say we have these three resistors. Kumbaga parang, okay, meron sila ditong parang pwedeng connection, no? Pwede yan. Okay? Pero let's say we have this setup, no? We have this triangle. So we have R1, R2, and also R3. Tapos, yung R1, R2, R3 na yan can be transformed into RA, RB, and RC. Pero hindi kasi sinasabi na yung R1 equals sa RA, yung R2 equals sa R sub B, tapos yung R3 equals sa R sub C. So hindi sila hindi yan equal. Okay? So hindi yan equal. Wait lang. Okay? So hindi sila equal, no? So ang goal natin dito is ma-solve natin yung ito. Okay, hello, hello. Narinig mo? Ito ba? Nakala mo kayo. Okay, ito na. Okay, share screen ko ulit. May nakita mo yung screen? Yes, abo. Okay, sige. So, okay, punta tayo dito sa Y, no? Y delta connection. So again, no, itong R1, R2 at saka R3 is equivalent siya, no? Equal to. Pwede mo lagyan ng equal sign. So this is equal to this setup. Okay, so magiging equivalent sila if ang gagawin natin is i-overlap natin. Hindi to literally, no, not literally combine. Okay, hindi ko siya literal na i-combine, but gagawin natin to para malaman natin kung paano yung magiging algebra. Okay, yung magiging formula. Okay, so halimbawa, gusto mo makuha yung RA. Okay, ano dapat yung maging RA? Ito yung question. Ano dapat yung maging RA, RB, and RC so that itong Y na to will be equivalent to this delta. Okay, kaya nga Y delta eh. Kasi this is letter Y, this is delta. No? So, ang gawin natin, ano yung RA na yun? Yung RA, mag-i-equal siya ngayon sa, ang gagawin mo, titignan mo yung katabi niya. Dito siya.
Ititingnan mo yung katabi. And then, mula dyan, is imumultiply mo yan. So, meron kang R1 times R2. Tapos sa baba, yung sum ng R1 hanggang R3. O, yung R sub B naman, yung katabi niya is R1 tsaka R3. Kaya yun yung imumultiply mo. Tapos yung RC, ang katabi niya naman is R2 at saka R3. Kaya yun yung imumultiply mo. Gets mo yung pattern? Yes, Ama. Okay? So, gets mo yung... So, kahit yung pagpalit-palitin ko yun, okay lang. Basta, masunod yung kung ano yung katabi nila. Okay? Kung ano yung katabi nila, yun yung magmumultiply. Okay? Yun yung magmumultiply. So, okay. Ito ngayon yung RA, RB, RC in terms of R1, R2, and R3. Okay, so example, itong bridge circuit. So actually, sinolve na natin using Kirchhoff's rules. And nalaman natin ano yung sagot. Okay. Okay, yung maganda ding version niya. Itong bridge circuit. Hello po? Hello po? Hello? Hello ba? No, okay, sige. Ayun. Akala ko ba? Kala ko na wala. Okay, so, sige. Okay, isolve ulit natin yung bridge circuit gamit yung Y-delta connection. Okay? Isolve ulit natin siya. And then, tingnan natin kung magtutugma yung nakuha natin na sagot. So, ano nga ba yung I1? I1 is 1 ampere. I sub 2 is equal to 5 amperes. Tapos yung I sub 3 equal sa 1 ampere. Diba? Ito yung solution, right? Na-solve na natin siya. Tapos yung R1 equals sa R2, R3 equal to R4. So equal to 1 ohm. Ang naiba lang yung R5. So yung R5, siya yung 2 ohms. Tapos yung E natin is equal to 13 volts. So tandaan natin, ito yung solution. Okay, so tingnan natin, dapat yung makuha natin na sagot, syempre, is parehas dito sa nakuha natin sa Kirchhoff's rules. So try natin. Okay, so tingnan natin. So mula dito sa bridge circuit na to, ano yung nakikita mong delta? May nakikita ka bang delta? Yes, pinakikita ka bang delta na setup? Yes. Kami lang. Di ba? Ilan? Ilan yung delta na 1, setup? Dalawa. dalawa na naman ba? Dalawa lang, 'di ba? So, pipili lang tayo. So, pwede yung upper, pwede yung lower, no? So, pili na lang natin yung upper. So, ibig sabihin, itong circuit na to is equal to siya. Sketch natin. Okay, positive, negative. Sketch natin. So, remember, ang gagawin natin is paano ba yung Y-delta connection? Sa Y-delta connection, okay, so magkakaroon tayo ng ganito. No? Magkakaroon tayo ng ganito. Tama ba? Tama. Okay, so magiging letter Y siya. So in that sense, so in that way, magkakaroon tayo ng panibagong resistors. So ito sila. Again, itong mga resistors na to are not exactly equivalent to the given resistors. Okay, ito sila. And then sa ilalim, i-maintain natin, no? Kasi hindi na siya delta.
Kasi binago mo na yun nandito eh. So, ibig sabihin, nagkakaroon ka ngayon ng ganito. Yan. Okay? Gets mo ba? Yes, Opo. Okay, so, yan na natin. I-zoom in natin. Laki natin siya. So, equivalent siya dyan. Okay, so, ito, ang gagawin natin, ito yung, okay, kung meron kang R1, yung R1 is, ito yung magiging R1. Ay, hindi. Ito na lang. Gawin na lang natin tong RA. Hindi naman nagmamatol. R sub B. Tapos ito yung R sub C. And syempre, ito mame-maintain. R4 to. Ito naman R5. Gets mo ba? Hindi natin siya binago. Hindi natin siya binago. Okay? Malinaw? Yes, Opo. Okay? Hindi natin siya binago. So, ito lang yung binago natin. At yan yung aalamin natin. So, ibig sabihin, pwede na natin itong i-drawing ulit natin itong setup na to. So, we have the triangular shape. Right? Ito yung binago natin sa taas. And then, so kumbaga parang we can solve this using this setup. I-overlap mo muna sila para malaman mo ano yung magiging relation. So una, ito yung isa yung sa resistor, ito yung isa, tapos ito yung isa. And ano nga bang pangalan nun? Ito yung R1, R2, tapos R3. Tapos dito, sa loob na ito yung RA, ito yung RB, ito yung R sub C. Gets ba? Yes, Opo. Okay? So, ito yung RA, RB, RC. So remember, ginagawa natin to para malaman natin yung algebra. So let's build the formula. Ano yung katabi ng RA? Ano yung adjacent sa kanya? Both RB and RC. Saka Hindi R1, R2. R1. Oo, R1, R2. So R1 times R2 all over yung sum. R1 plus R2 plus R3. Oh. Okay? Tapos yung R sub B naman, okay? Ano yung katabi ng R sub B? R1, R3. Okay, so yan naman yung multiply mo. R1 times R3 over R1 plus R2 plus R3. Okay, how about R sub C? R sub C? How about your R sub C? Okay, so we have, R2, R3. okay, R2 times R3 over R1 plus R2 plus R2. Okay. Okay, so pwede na tayo mag-calculate. So yung R1 is, puro yung 1 ohm, di ba? R5 lang naman yun na iba. So 1 times 1 over 1 plus 1 plus 1. And lahat yan pare-pareho na, di ba? Kasi lahat yan ay 1. Tama ba? Yes, Opo. Okay, lahat yan 1 eh. Yung R5 lang naman yun na iba. Hindi madali na lang. So equal to sa 1/3. 1/3. Ano sa decimal yung 1/3? Pangit yung fraction eh. Gawin natin decimal. Ano yung decimal?
0.33 tama. Okay, 0.33. So, pareho lang sila. Ay, sige. Huwag muna natin i-decimal kasi trailing eh. So, sige. 1/3 na lang. Okay, so 1/3 pala lahat to, no? 1/3 yan lahat. Tapos ito, this is 1/3 ohm. Lagay natin. 1/3 ohm. 1/3 ohm. Tapos ito, 1 ohm. Tapos ito, 2 ohms. Tama ba? Make sense? Nagre-make Yes, sense ako. ba? Okay, tapos tignan mo to ha. Ito yung magic. Tingnan mo tong part na to. Itong left na to at yung right na to, anong connection yan? Series or parallel? Parallel. Ibig sabihin, sa Y-delta connection, nakabuo tayo ng series parallel combination. Kaya nga po, so parang parallel, kung pinag-combine si RB, R4, tsaka RC, R5, may isang parallel siya. Dalawa ka kasi nga sila, so, parallel. Yes. Oo. So, magkakaroon tayo ng, okay, ito yung RA, no? Tapos, dito, pwede mo tayo pag-combine. Actually, pwede mo na lang siyang ganituhin eh. Okay? So, ito yung combination. Isang resistor na lang, di ba? So, ito, naka-series to sa isa't isa. Tama ba? Ito, naka-series. Ito din naka-series. Tama ba? Tama. Okay, so ibig sabihin, okay. Ito na yung setup. Okay, so magkakaroon tayo ng, okay, so ito is RA. Ito naman, RB4. Ito naman, RC5. Bakit? Kasi yung RB4, RB and R4, series. RC and R5, series. Pinag-combine mo sila. Okay, gets ba? Yes, tama. Okay? Tapos, furthermore, pwede mo pa i-simplify yan. So, ito si RA. Tapos ito, parallel, di ba? So, kung parallel sila, isang resistor na lang yan. Right? So, tawagin natin tong RA. Tapos ito, tawagin natin RBC. RBC na lang. Okay, combination siya. Tapos ito, anong connection to? Series. Okay, series. Hindi equal to sa, okay, isang resistor na lang. Yun. Di ba ang galing? So, R equivalent. Okay? Gets ba? Yes, tama. Ayun, ang ganda. Di ba? Okay. So, tapos na natin to. Kita na natin ano yung mga equivalent nila sa Y connection. Okay. Tingnan naman natin to. Ano yung RB4 tsaka RC5. So, kapag series, pag series, i-add mo lang, no? So, madali lang siya. So, ibig sabihin, RB4 is equals to R sub B plus R sub 4. Okay? So, ibig sabihin, ano yung R sub B? 1/3. So, yung R4, 1. Okay? So, magkakaroon tayo ng 4/3. Tama ba? Yes, tama. Okay? Ohm. No? Ohms. Tapos, RC5, saan siya equal? RC plus R5. So, equal siya sa 1/3 plus 2. No?
So magkakaroon tayo ng 7/3 ohms. Tama ba? Yes, Opo. Okay? So na-solve na natin sila. Ngayon, punta tayo dito. Ano yung RBC? RBC is the parallel combination of RB4 tsaka RC5. So ibig sabihin, reciprocal, 1/, ito na yung pangit gamitin, no? So B4 plus RC5 raised to -1. Naalala mo pa? Okay, so Yung ano galing kasing siya tawag dito? dito? Parang harmonic sum ba or something? Yes, galing siya dito. Opo. Okay, for parallel. So, ngayon, substitute natin, 1/, okay, ano yung RB4? Nakalculate na natin, 4/3. Para hindi ka malito, lagyan natin ng kulay. 4/3 plus 1/. So, very, very complex fraction to, no? 7/3 raised to -1. Okay, so simplify mo pa. Kakaroon ka ng 3/4 plus 3/7. Tama ba? Yes, Opo. Okay? Tapos, combine mo to. You're going to have 7, 14, 21. 21 plus 12. 33/28. Raised to -1. Tama ba? Yes, Opo. Tapos, naka-raised to -1. Ano mangyayari? Magiging 28/33 ohms. Okay, nakasunod ka ba? Yes, Opo. Okay, so yan na siya. Yan yung RBC mo, which is ito. Tapos, pag pinag-combine mo to, naka-series. So, ibig sabihin, lagyan na natin siya dito para madali makita. Okay, so that means yung REQ, dahil series yan, madali lang. RA plus RBC. So magkakaroon ka ng, ano yung RA? Yung RA, madali lang. Ang RA mo is 1/3, no? 1/3 plus BC, which is 28/33. Okay, so REQ now is equal to 33 times 3, 99. So 28/99. Ay, hindi. Mali ako. Pinag-multiply ko eh. So, 99, 33, 28 times 3 plus 33. Kakaroon ako ng 117/99 ohms. Tama ba? Yes, Opo. Hindi ko na dinitil sa'yo kung paano inad yung fraction. So, I assume alam mo na siya. Okay, so, anyway, ito na yung REQ. Okay, mag-calculate na tayo ng current. No? So, ngayon, pag nag-calculate tayo ng current, ano yung current dito? Diba, E is equal to 13 volts, no? So, ibig sabihin, ano yung current na dumadaloy dito sa REQ? So, from Ohm's law, V is equal to IR. Ilagay natin, no? V is equal to IR or E is equal to I tapos REQ. Tama ba? And then from this equation, magkakaroon tayo ng I is equal to E over REQ. So, yan na yun.
Tapos, ano yung E? 13 volts divided by 117 over 99 ohms. Okay, so tingnan natin ano yung magiging result. So, I is equal to 13 times 99. Di ba magiging ano to? 13 times 99 over 170. Tama ba? Yes, apo. Okay, divided by 170. Ano sagot? Magiging 11 amperes. Okay, so 11 amperes yung I. Okay, binugan natin. 11 amperes. Pero hindi pa yan yung sagot. Kasi ang goal natin, ano yung current sa R1, R2, R3, R4, R5. Diba? So, ano yung tatlo na yan? No? So, gawin natin. So, dahil series yan, yun na rin yung current sa dalawang to. Diba? So, meron tayo IA, IBC. Pero dahil series yan, that implies na yung I equals sa IA equals sa IBC equals sa 11 amperes. Tama ba? Yes, apo. Kasi nga series. Okay, series. Okay, next. Alam na natin yung mga current, no? Tapos, pagdating dito, okay, yung current nito magkaiba na. Yung IB4, okay, at yung IC5. Magkaiba yan. Kasi nga, parallel, no? Tapos, ang pareho sa kanila, yung voltage. Pero hindi natin alam yung voltage dito. So, ibig sabihin, calculate natin yung voltage sa IA, which is V sub A, tapos yung voltage sa BC. Calculate natin using Ohm's law. So, using Ohm's law, we have V sub A is equal to IA RA. Right? So, magkakaroon tayo ng IA, which is, ito na yon 11 amperes. So, yung RA is 1/3. Yun na. Kaya ba? So, magkakaroon ka ng 11/3 Volt. volts, di ba? So, yung V sub BC equals sa IBC RBC. So, equal siya sa 11 amperes ulit. Parehas lang sila. Tapos yung RBC is, ito, nakalculate natin siya na 28/33. Anong ano? Ay, hindi. Pero maka-cancel naman po yung 11. So, ano sagot dito? Tingnan natin. So magkakaroon tayo ng 28/3, no? 28/3 volts. Nice. O, yan na yung dalawa. 11/3. So, yung total is 13 volts po na. Dapat. Yes, nice. Over Makes sense, 3 makes sense. volts. So 11/3 plus 28/3, dapat 13 volts. Okay? Ayan. So at least nasasanay ka na. Tapos, yung 28/3 na yan, parehas lang siya dito. Yung VB4 at yung VC5, dapat parehas lang sila sa 28/3 kasi nga parallel. So, ibig sabihin, VB4 equal sa VC5 equal to VBC. Which is, ito yon, di ba? 28/3 volts. Gets ba? Yes, apo. Okay, so ibig sabihin, parehas tong 28/3 volts, 28/3 volts. O, parehas lang sila. O, alamin natin yung current.
So malalaman mo yung current using this. Ohms law ulit. So I B4 equal to VB4 over RB4. Isa naman, IC5 equal to VC5 over RC5. Okay, so ano yung VB4? Ito na siya, 28 over 3 volts. Over RB4, na-calculate natin yan kanina. Ito, 4 over 3 ohms. I guess cancel 3, no? So 28 divided by 4, magkakaroon ako ng 7 amperes. Tama ba? Yes, abo. Okay, tapos yung 28 over 3 din siya. Over. RC5 is 7 over 3 ohms. Magkakaroon ako ng 4 amperes. Ano sila? Okay, so 7 amperes, 4 amperes. So 7 amperes, 4 amperes. Ano yung current sa RA? Ang current sa kanya is 11 amperes. So tingnan mo mabuti. Yung 11, nahati sa 7 at saka 4. Nag-make sense? Yes, abo. Okay? Ang galing, di ba? So nahati siya doon. Okay, so malapit na tayo. Tapos itong 7 na to, so since galing siya sa series combination ng RB at saka ng R4, ibig sabihin, pares tong 7 amperes, 7 amperes. Ito naman, pares na 4 amperes, 4 amperes. Gets ba? Same lang sila. No? Meron ka na ring resistances, makakalculate mo na yung voltage, right? Pero actually, meron ka ng ganito no? So, ibig sabihin, ang gagawin mo na lang, is titignan mo ngayon yung combination. Dapat, ganito ibabalik mo kasi siya dito. Ibabalik mo siya. So, tingnan natin. Stretch natin pa. Tingnan mo yung trick. Yung RARBRC. Okay? So, tingnan mo mabuti. Dito, di ba? 7 amperes, right? Yes, Tapos, abo. dito, sa kabila naman, 4 amperes, no? Tapos, Yes, sa RA, ano yung current sa RA? 11. 11. Okay, 11 amperes. O, yan yung mga current sa kanila. Okay. Tapos, yung voltage, hindi mo naman binabago, di ba? Right? Yes, No? abo. So, dapat yung potential difference dito, parehas dito. Nag-make sense ba? Abo. Okay, so ibig sabihin, V, B, okay, ay equal dapat sa Ano? well, tignan natin mabuti. Diba ito ay IB. Oh? Tapos ito, I4. Right? Ito naman, IC. Ito naman, I5. And actually, nasolve na natin lahat. Yung IB is 7 amperes. Yung IC is 4 amperes. Yung I4 is 1 ohm, ay 7 7 amperes. amperes and 4 amperes. Yung IC is, so R5 is 2 ohms. No, ay, the 2 ohms. I5 is 4 amperes. Okay, so
Ang gagawin natin ay dapat siya ay paano natin siya ibabalik para malaman natin yung current. Ano kaya natin malalaman yung current? With Challenging the to. voltage? Mhm. Kasi nalaman na natin lahat ng current actually, no? Yes, aba. 7848, 7848. Oo. Nalaman na natin sila. I-try natin dito sa mga equations na to. So, halimbawa sa RA, ay, ano ba nangyari? Sama. Hmm. Ano kaya natin gagawin? Ah. Ang challenging pala ito, no? Tingnan natin. Kaya natin to. Okay, ang goal natin is ito. Ito yung makuha natin. Itong tatlo. So, okay, let's try. Okay. So, RA, halimbawa, RA is equal to, RA, tama, RA is equal to R1 times R2 over R1 plus R2 plus R3. Tapos, ano kaya? Paano siya may babalik kaya? So, yung 11 nahati sa 7 tsaka 4. So, 11 amperes. Possible kaya na ma-solve? Kung alam yung ano na, dapat may isa siguro na alam. Mhm. Di kaya. Mhm. 7 amperes for
Hmm. Baka kailangan nating malaman yung Y to delta connection, no? Baka kailangan natin siya Ano malaman. ba yung lahat ng equations ba? Para malaman yung lang na unknown. Oo. Ang dami. Okay. So, i-convert natin pabalik. Ang conversion is ito naman siya. Yung R1 dapat equal siya sa uh, sana magkaroon ng ano ng silbi. So R1 is equal to RA RB Hmm. plus RB RC plus RA RC all over R hmm, so yung R1 is over RC. Tingnan natin kung uh, tingnan natin paano to. So possible kaya? Kung ano ba yung alam? Parang Hmm. alam, pwede naman yata ba? Oo. Mula dito sa set baka yung potential difference dito sa RA magiging pareho siya dito sa RC. Pero hindi, same effect dapat. So, kasi dapat same effect. Paano kaya natin siya isosolve? So, tingnan natin kung pwede yung ratio. So, ang gawin natin, for example, VA ay IA, RA is equal to, so yung A na yan, ang katapat niya is yung 3. So, magkakaroon tayo ng I3, R3. So, tingnan natin kung makuha natin yung sagot dito. So, I3 is equal to IA, RA over R3, which is eto. So, tingnan natin kung makuha natin. So, yung IA is
Na-solve na natin kanina. 11 amperes. 11 amperes. Tapos yung RA is 1/3. Tapos ito is 1. Hindi pwede. Kasi magiging decimal siya. So hindi siya pwede. Pero tingnan natin mabuti yun. Analyze pa natin yung circuit. So dito, gahati siya. So I1, R1. Wait lang, tingnan natin. I1, R1 plus I2, R2 equals to, tingnan natin kung makuha natin yung sagot dito, IA, RA. Okay. And then, issue sa dalawa. Tingin ko kailangan din natin i-convert yun sa ilalim. So another ganito. Isa pa ulit na ganito para dalawa yung equation. So bali sa pang ganyan, para dalawa yung equation. So dito na tayo na-stuck. Paano kaya? Ah, Oh, this is hard. Okay. Okay, tingnan natin baka doon siya voltage. So, voltage. Ang voltage dito, so, tingnan natin kung makakalculate natin siya. VA, let's try. VA is 11/3 volts. 11/3 volts. 11/3.
Okay, 11 over 3 volts siya. So, would that mean na yung V3 is also 11 over 3 volts? So, yan ba yung ini-imply niya? Tingnan natin kung tama. So, V3 is equal to I3 R3. So that means we have R3 equals to V3 over I3. So this is equal to V3, which is 11 over 3 volts over I3. Ano yung I3? Ay, hindi. Ano ba yung sinusolve natin? Mali ako. I3 yung sinusolve natin. V3 over R3. So 11 over 3 over 1 or 11 over 3 amperes. So mali pa rin, no? Yes, ako. Mali pa rin. Kasi dapat ang lalabas dyan is 1 ampere eh. Hala, ang hirap pala nito, no? Okay, mayroon siya ibalik. Pero dapat possible yun, ha? Hindi siya ano, hindi siya impossible. Hindi lang natin ma-figure out kung paano. Mapifigure out natin. Ayos. Kulang ka ba doon? Hindi naman, sir. Hirap pala nito, no? Hindi ko maisip saan kaya yung missing na para makomplete. Mm, mm, mm. Mm. Okay, baka ganito siya. Baka kailangan lang nating malaman kasi ang ano dito, itong mga potentials dito ay equivalent. So ibig sabihin, ah kasi 'di ba, meron na tayong ano, ganito siya, ha. Ayusin natin. Gawa ulit tayo bago. Kailangan natin 'to ma-figure out. 'Di puwedeng hindi. Hindi ako papayag. Maisip saan kaya yung baka meron dapat alam, pero hindi. Oo, oo. So tama 'yan. Negative. Baka may known dapat na value pero Kaya baka may concept tayo na, dapat ma-figure out natin. Okay, drawing ulit natin yung combination nila, 'no. So, ito yung original, 'di ba? yes, Okay, opo. this is the original. Tapos, okay, drawing natin buong original.
ang pinaka magiging ano lang natin dito, kumbaga parang basis, okay, is yung circuit na to, at saka yung circuit na to, dapat equal effect. Tama ba? Yes, Aba. Okay? Equal effect. Tinransform lang natin siya. So, ibig sabihin, um, yung potential dito, kasi di ba, ginawa natin siyang ganito. Ulitin natin. Ganyan siya, di ba? Okay? Ito yung naging equivalent natin, no? So, tignan mo to Yung potential dito, tawagin natin tong VA, no? Tapos ito, V sub B. Right? Yes, Aba. Mm-mm. So, alam mo yung potential difference nito? Alam mo rin yung potential difference nito? So, ibig sabihin, makakalculate ko ano yung dalawang potentials na to. So, that means, ito di ba, this is VA. Tapos, hindi. Siguro, ang gawin ko na lang is, paano ba? Paano ba yung magiging notation ko? What if yung kabila rin, ginawa ba? Hindi. Small letter ko. Sorry. Para hindi tayo malito. VA, VB. Parang ito yung nagko-correspond sa junction A, junction B. Okay? So, tignan mo to V, A to, V sub capital B, V sub capital C. Nakakasunod ka? Yes, Aba. Tapos, lagyan ko ng ibang code. Okay? Tapos ito, V sub small c. Ito naman is V sub small d. Gets ba? Yes, Aba. Okay? So, yan. Okay. Alam na natin sila. Then, ano yung next natin? I-gawin natin ganito. Kasi di ba, oo nga, yun nga. Hmm. Tapos may nagabihan. Walang, ano, Tingnan natin dito. So, i-minus natin to. Yung VA minus V sub B equal ngayon sa potential difference nito. Which is Tama. yung V1. Ito, V sub 2. Ito, V sub 3. Gets ba? Aba. Okay? So, that means V1 is equal to VA minus V sub B. Lagyan mo na lang ng absolute kung sakaling nabaliktad natin. Same lang yan. Tapos yung V sub 2 is potential difference ng VA at saka ng V sub C, which also corresponds to the difference of VA at saka ng V sub C. Right? So VA Yes, Aba. minus V sub C. Tapos ano yung V3? V3 is what? V3 is VB minus V sub C. Tama ba? Yes, Aba. Which also corresponds to V sub B minus V sub C capital. So V sub B minus V sub C. O yan na. O ngayon, aalamin na lang natin ano yung VA, BB, VC. Nga ba yun, Okay. inisip ko nga baka kung sa voltage. Pero ano ba, kanina, alam naman yung A, B, kasi. Exactly, no? So alam na natin sila. So Resistance kung alam lang. na, Ayun. kung alam na natin sila, we have, asan yun? Ito yung VA. Kung hindi pala ma-solve sa current ba yung ano pala yung mga voltage pala. Pwede. Oo. So V sub A, saan ko nilagay yung V sub B? Saan yun? Sa isahin muna natin.
Yan. V sub A is equal to, ano yung pag-calculation natin? 11/3 volts, no? Kasi yung isa po, 28/3. V sub B, saan yun? Ay, hindi pala po. Bisa busy. V sub BC. Ay, hindi pa natin na-calculate yung V sub B. Ito Opo. kasi yun, nandito siya. So, ibig sabihin, V sub B, calculate muna natin. V Pero sub madali B, na naman. IB, RB, no? So, ano ba yung IB? IB is, asan yun? Ayan, sobrang dami na kasi. Ayan, IB is, ano pinaglalagay? Ay, hindi, ito na pala rin, ano? 7 tsaka 4. Diba? Opo. So, 7 amperes times 1/3. Puro 1/3 yan. So, it is 7/3 amperes. Tapos, yung V sub C equals sa IC, RC. Ano yung IC? IC is, ito na siya, 4 amperes. Tapos 1/3 ulit. 4 amperes times 1/3 ohm. Ang sagot is 4/3 amperes. Okay, ayan na sila, no? Yung tatlo. Calculate na natin. So, VA is 11/3 volts minus V sub B, which is 7/3 amperes. Ay, volts. Sorry, volts pala to. Ba't ba ako amperes ng amperes? Ayun nga po, hindi ko nakita. Anyway. Volts. So, yung total pa 7/3 ng volts. tama. So, total is 11 nga. So, dapat ganun. 4/3. So same denominator, di ba? So, 11 minus 7, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, meron akong, 4/3 po. okay, 4/3 volts. Ano yung isa? 7/3. Okay, 11/3 volts minus 4/3. Coincidence lang ba po yan? 11, Coincidence 10, ba lang 9, ba po 8, na kumbaga 7. yung isa 4/7, so may 4/7 din? Siguro, Is it a coincidence po na VB plus VC equals VA? Sanas. Ay, yung kanina. Opo, VB plus V equal to V for some reason. Hindi. Tama lang yan kasi hindi yan coincidence kasi yung voltage dito, kumbaga Dapat mas parang, equal po na. kumbaga parang, nga no, kasi 'di ba nag-ano siya, 11/3 volts, no? Ay hindi, dapat na magiging total niyan is, kasi mangyayari, yung voltage dapat dito tsaka dito, pareho lang, 'di ba? So, kaso may series eh. Naka-series to eh. So, coincidence mo. Magandang tanong yun. So, kasi po makita ko may reason na ganun. Anyway. Hindi. Dapat naman talaga ganun na yung voltage dito at yung buong voltage nito, pag pinag-add mo, dapat 13. Gets mo? Yes, ako. At yung dito, yung part dito, kumbaga parang nahati lang siya doon sa dalawa. So, hindi siya nahati. Same lang yan. Yung voltage dito at yung total voltage dito, pareho lang. So, hindi siya coincidence. Mathematical siya. Mathematical siya. Okay? So, dapat yung total voltage maging 13 volts. Okay? Kaya naging ganun yung ano.
At saka, oo, tama. Siguro coincidence nga na pag pinag-add ko ito at saka ito, equal dito, di ba? O siguro coincidence. Oo, tama. Oo, basta ang pinaka-fundamental dito, dapat pag pinag-add ko yung lahat ng voltages nitong RA, at saka yung setup na to, dapat mag-i-equal sa 13 volts. Gets ba? Aba. Yun yung yun yung safe na sagot doon. Okay, yung V sub B, 7/3. Tapos, meron tayong 4/3. Ang sagot natin dyan ay 1 volt, no? 1 volt. Ayan, nakuha na natin yung voltages nila. So that means, makukuha na natin yung I1 is equal to V1 over R1. Tama? So, Aba. ano yung V1? V1 is 4/3 volts over 1 ampere. Ay, hindi, parang hindi natin nakuha yung sagot. Ano ba yung I1? Ang I1 dapat ay 1 ampere. Ano nangyari? 4/3 lang ba? Ampere dapat. Ay, Pero, oo nga hindi. pala. Oh, Hindi, 1 ay, ampere kasi nilagay doon. 1 Dapat ohm, 1 1 ohm ohm. ba? 1 ohm, 1 ohm. Hindi, kaso nga lang, mangyayari, 4/3 amperes yung sagot, which is mali. Kasi dapat ang makuha natin, 1 ampere. So, may mali ba tayo sa, oo, may mali ba tayo sa may minus natin? Kala ko tapos na eh. Kala mo lang yan. Hindi pa pala. So, VA minus V sub B. Ano ba yung naging connection natin? Tama ba tayo na nakuha? VA is equal to IR. So, 11 times 1/3, 11/3. Yung isa, B is equal to 7 times 1/3. We have 7/3. Kinuha natin yung difference, magiging 7, 8, 9, 10, 11. 4/3 talaga. Four over 3. Ba't kaya gano'n, no? Ah, could it be wait lang ba. Ano kasing in-assume dito? Kumbaga isang loop lang na. Oo. Hindi in-assume na nag-i-involve yung lower half, yung isa pang delta. Hindi. Ito lang muna siya. Ito lang yung binagaw mo. Yun nga ba? Hindi ba po kung parang magkaka-split din sa yung dalawang junction sa side? Oo. Kaya baka may something sa voltage. Tingnan natin. Di ko alam po kung pareho ba yung loss ba sa kanan tsaka ano ba. Probably the same, pero baka hindi. May hindi tayo nakikita.
Pag dito yung reference ko, 0 volt. So, ito ay 11/3 volts. In volts. Um, ah, Baka may hindi lang tayo nakikita. Ano naman tayo? 1/3 ohm. Tapos, yung current 7 amperes talaga to eh. Okay, tingnan natin baka hindi tayo naintindihan. So, sabihin natin, this is 0 kasi ito eh. So, ito yung 0 volt. Potential difference, so positive, negative, negative, positive, terminal. So, ibig sabihin, magkakaroon ako ng 11/3 volts. Para ina-add up na po na para dapat 13. Oo. Minus. So, dapat yung total potential difference dito. Hmm. Okay. Positive, negative. Positive, negative. So, mangyayari, this is negative 7/3 volt.
Okay, yun. So dito, meron tayong positive terminal to or positive junction, negative, positive, negative. So ibig sabihin, hindi dapat sila minus, dapat plus. Kasi mangyayari dyan is magkakaroon ka ng Yung potential difference talaga dapat positive. so hindi, ito mangyayari ngayon. Hindi siya ganito. Mangyayari is equal siya sa VA, okay, VA, small a, minus V sub B. Okay, so ganyan siya. Okay, ito naman, yung V sub 2, titingnan mo yung terminals. So negative to, tapos ito positive to, tapos ito negative. Okay, tapos negative, then ito, positive to, ito negative, ay positive. Okay. So, tapos, negative to, negative to. Okay, gets mo ba? So, Opo. titingnan mo yung terminals. Okay, kaya ang mangyayari, dyan, ba? Okay, so that means, dito ka nila ilagay. So, meron ditong positive, positive, tapos, naman. Positive, tapos dito negative, tapos positive, negative, ah, negative siya. Okay, negative. So, ibig sabihin negative to. Tapos, dito naman, meron ulit tayong positive. Tapos ito, negative. Ayun. Wala. Oo. Kaya, ang mangyayari, ilista natin, VA is equal to, so mag-base tayo dun sa VA, which is 11/3 volts. Ibig sabihin, siya ay positive 11/3 volts. Potential to potential Hindi to potential difference, potential. Okay? So, V sub B is equal to, okay, yung B is 7/3 volts, negative. So, negative 7/3 volts. Kasi ito yung magiging reference ko, yung nasa gitna. That would be the 0 volt. Okay? Pero kahit saan pwede ko ilagay yan. No, pero dyan na lang. Tapos yung V sub C, so yung V sub C, equal siya sa negative, ano yung V sub C? 4/3 volts. Gets mo ba? Opo. Ayan, potential. Okay, hindi magko-correspond ngayon sila dito. Kasi yung V sub 2 is difference nito. So, ibig sabihin, we have V sub A minus V sub C. So, naman is V sub B minus V sub C. Okay, tignan na natin. So, magkakaroon tayo ng V sub A, which is 11/3 volts minus negative 7/3 volts. Ano sagot? 11 plus 7, 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 volts. Tama ba? Yes, opo. Okay? Tapos yung isa is 11/3 volts minus V sub C, which is 4/3. Negative 4/3 volts. So magiging answer natin is 15. 3, 6, 9, 12, 15. 5 volts, no? Tapos yung isa, V sub B, which is negative 7/3 volts minus V sub C, which is negative 4/3 volts.
E di magiging ano yan? Negative 7 plus 4. 3. So magiging 1 volt. Tama ba? Yes, Aba. Okay, so gamitin na natin sila. So yung V1 is I1 which is equal to, instead of 4/3 volts, meron tayong 6 volts. So, ibig sabihin meron tayong ano ba dapat siya? 6 amperes? Tama na ba to? Yung 6 amperes. So, pag binalik ko siya dito, sabihin ng voltage dito 6 volts. So this would be 6 amperes. 6 amperes yung nagfo-flow sa V1. Right? Tapos sa V2, tingnan natin na. I2, which is V2 over R2. So ang V2 ay 5 volts over 1 ohm. So 5 amperes, no? So I3 is V1 over R1. Magkakaroon ako ng 1 volt over 1 ohm. Ay, 3 pala to. V3 over R3. So 1 volt over 1 ohm. So ang sagot is 1 ampere. Ito na yung tatlo. So 6 amperes, 5 amperes to, 6 amperes to, 5 amperes to, 1 ampere to. Gets ba? Yes, Aba. Okay? So ibig sabihin, ilan to? Ilang amperes to? 4 amperes daw siya eh. So 7 amperes to. Ito naman ay 4 amperes. So ibig sabihin, ang nangyari is that ang total current kasi, ano ba yung total current? Ang total current mo is 11, no? Ito yung nangyari daw. Yung 11 amperes, nahati daw yung 11 amperes sa, kung ibabalik natin siya sa dati, yung 11 amperes daw nahati sa 6 at saka sa 5. Tapos yung 5 nahati sa 1 at saka 4. Tapos si 1 nag-combine kay 6, naging 7. Tapos yung isa is naging 4 amperes. At yung 7 plus 4 magiging 11 ulit. Gets mo ba? Yes, Aba. Okay? Yan yung result. Pero hindi siya masyadong tugma dito kasi yung I1 is dito 6 siya, di ba? Well, 13 volts naman yung ginamit natin. So, dito, ang total current daw dito ay I1 plus I2 eh. So, 6 amperes yung nandito. So, yung dito sa kanina, hindi na makasulat. Nalobat na. Charge natin saglit. Pero, dito daw, iba yung division nila eh. Kaya nagkaiba, no? Aba. Siguro dahil dito sa ilalim. Hindi ko dahil dito yan. Pero, magiging equivalent din tong solution na to. Magiging equivalent din tong solution na to.
Maliban na lang kung may error sa na-calculate natin na equivalent. Maliban na lang. So, i-double check ko, ha? I-double check ko kung ano. Pero, naging tama naman yung steps natin. Pero, i-double check ko kung naging tama yung mga pag-add natin ng fractions, yung final results, no? Titignan ko kung tama, okay? Titignan ko. Para ma-assure natin na tama talaga yung result. Nakita natin siya. Okay. I-double check ko to. I-double check ko to. Okay? Ibabalik ko sa iyo to bukas. Then, titingnan natin yung clean solution nito. Para ma-double check ko pa kung tama yung nakuha natin na values. Okay? Sige, sige. So, bukas ulit, Josh. Sige po. Okay, so, yun, sleep well and bukas, babalikan natin yung problem. Tingnan natin kung tama yung values talaga. Okay, balikan natin yung mga kasi fraction yun eh. So, magkamali ka lang na isa doon, lahat yun magiging mali na eh. Okay, so tingnan natin kung bakit hindi siya nagmamatch. Okay, sige, sige. So, okay, good night, good night. Sige po, sige po.